Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Friday, June 21st, 2024. So isang very bloody na market. Grabe naman laki ng laki ng guhit ng closing natin kanina. So bumigay yung mga majority ng blue chips natin kasi hindi pa rin tumigil yung net foreign sell dito sa market. So hopefully yun na yung natin yung pinaka last na big red candle natin bago mag-bounce si PSE. Pero ang laki naman, sobra naman negative 2.93%. So sabi ni Vestagrams kanina, inflation ang sinasabi niya tapos yung weak na peso. Pero di ba, sinasabi ko naman kahapon, mukhang yung South China Sea incident, yung isa sa mga nagkakos na patuloy na lumalabas yung mga foreigners. Kasi fearful yung mga foreigners dito sa market natin. So ganoon din naman sa US market, nag-drop. Alam ko nag-drop din sila kagabi, medyo mix yung drop, merong umakyat, merong bumagsak. Pero sa Philippine markets lang yung nararanasan natin na ganito kalaki yung labasan ng mga investors naman natin. So no choice ulit tayo dahil Bloody Friday, hindi maganda yung weekends natin. Tapos mag-aantay ulit tayo ng bounce dito sa markets naman natin. So eventually babounce naman siya. Kaso yun nga lang, tignan ng mga ports natin kasi nga majority is bumagsak. Siguro unless nagkakaroon ka ng mga isolated trades dito sa mga ibang trending stocks natin kasi sina Keeper, sina RCI, medyo malalakas po yung galawan for today's trading natin. Ayan, so ito po yung ating mga trending stocks. So kailan kayo babawi itong mga stocks natin na to. So nag-close tayo. So very bad, 6,158.48. Medyo malakas talaga yung drop kasi 1.34 billion po yung lumabas dito sa market natin. So walang-wala yung mga foreigners natin. Pero yung price, yung index natin na yan, pandemic pa yan eh. So, anyway, ayaw nila eh. So, wala tayong magagawa dyan. So, ito po yung ating mga trending stocks. So, actually, pinakauna dito dapat si GGS kasi nag-drop siya ng negative 5.56%. So, nag-10% na siya in just few days. Grabe yung drop nitong si GGS. Parang penny stocks lang eh. So, negative 156.05 million net foreign sell po siya. So, kailangan natin ng share buyback dyan para bumalik ng konti yung price. Tapos pangalawa si SMPH. So, nag-drop din siya. Negative 3.56%. Lalaki ng foreign sell. Negative 237.2 million net foreign sell po si SMPH. And then si Keeper natin, buti pa to si Keeper, umakyat siya ng 6.1%. Tapos meron siyang 4.98 million net foreign buy. Nag-breakout na yata to si keeper natin. Tapos RCI, so pangatlong araw, nag 30% na si RCI natin. So 9.24% yung galaw niya. And then, meron siyang 849k net foreign sell. Tapos si Converge, nag-drop na rin siya, negative 3.28%. Pero meron siya net foreign buy. Umabot siya ng 8.25 million and then di ko alam ba't nag-trending si ATN kasama ni dito. Ayan, 0% naman yung galaw niya. So, nasama dito sa trending stocks po natin. Grabe yung mga laglagan dito sa market. Ayan, so disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes po lang. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po. So, kita mo naman, padaos-dos na naman yung market natin. So, pares na pares yung galaw din natin last year, no? Sobrang hina. Ito nga lang, masyadong mas mabilis siya kasi last time, alam ko, ghost month nag-start na bumagsak. Pero sa atin, June pa lang, bumabagsak na yung buong market naman natin. Okay? So, follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa bad news, good news dito sa PSE market. Or kung gusto mo, join ka lang dito sa trading group kung medyo nahirapan ka sa trading natin. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa usual na viewers. Kulelat na rin yung mga views natin dito dahil nga pangit ng market talaga natin, no. So diretso yung wala man lang bounce, diretso yung yung drop ng market. So maraming na-trap. So long-term investor muna tayo dito sa PSE natin. Company reviews, okay, tapos mga sample trades, basic indicators, technical analysis, yung ating mga risk management plus yung ating mga PSE market studies naman. So follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games. Laglag din si Bitcoin, di ba?
Ewan ko lang ngayon kung medyo nakabawi na siya. Social media, follow po ako dito sa ating Facebook account para updated ka dyan. Tapos, or dito sa Facebook page. Ayan, pili ka na lang po. Bodega Peak. Yung mga articles natin sa local market dito sa US and cryptos. Tapos, ano ba yung mga balita? Wala din ako masyadong balita na na post. Yun lang kay Instagram. So, siya yung nag-analyze na medyo malakas nga po yung drop dahil doon sa pangit yung mga criteria na nakikita niya sa market. So, foreign selling tayo. Laki niyan. So, ito na siguro yung, hopefully, yung pinaka, natin last full show ng mga sellers. Kasi laki, 1.34 billion siya. So, makita man dito, grabe yung laglagan dito eh. So, mining and oil, minus 3.88%. Services, minus 3.88%. Property, minus 2.83%. And finance sector is minus 2.95%. So, wala nakaligtas, no? So, ito lang, si Keeper siguro, tsaka yung mga penny stocks natin yung gumalaw dito sa market. Ayan, si Sun nga, may good news nga ito eh. SunTrust secures 17 million more from its parent company for its upcoming 1 billion casino in Parañaque, pero nag-drop pa rin siya 5%. So ito yung recap naman ni Investagrams natin, 6,158. Laki ng kandila. Negative 2.93. And laglag na laglag yung market natin. So talagang breakdown na yung kandila natin kahapon. Hindi lang siya masyadong obvious kasi medyo lumaban pa siya ng konti sa closing, pero ngayon talagang binuhusan na yung market. So Asian stocks fell, led by losses in Hong Kong. Pero makita mo dito, wala namang more than 2% sa Philippines lang. So South Korea and Taiwan falls while tumble in the Philippines main benchmark put it on course to enter a technical correction. Ayan. So hopefully may bounce tayo by next week. So andito yung mga losers. Grabe oh. So mapula, majority ng stocks natin. Pizza anticipates a financial rebound in the year second half. ABS-CBN at saka si Converge. Ayan. So sila na lang mag-usap. Tingnan natin by next week kung meron silang galawan. Converge has introduced its disaster recovery service in collaboration with Zerto. Okay, si San. Bloom, Melco may be hurt by Philippine junket woos. Tapos yung galawan, yung mga news natin kapon. Ayan. So hindi rin ako masyado nag-post dito. Wala din naman tayo masyado makita na optimistic dito sa PSE. And yung US market natin kagabi, mix lang naman siya eh. Nasdaq negative 0.79 pero si Dow Jones positive naman siya 0.77%. Pero may bad side na rin pala dito no. Nandito sa EPHC natin negative 1.71%. So, time na ba para sumalo dito sa mga stocks natin or antay muna natin na mag-bounce sa mga to? Kasi parang hindi pa malinaw yung yung selling ng foreigners natin. Patuloy pa rin na nagbebenta yung mga foreigners sa market, which is yun nga duda ko lang naman yun, yung South China Sea na incident kasi nag-ano na siya yung banggaan na talaga yung yung ginagawa, di ba? So may kasamang physical na yan eh. So, not a good premonition sa market natin. Hopefully, temporary lang and then mag-bounce din na may market natin by next week. Ayan. So, follow mo din po or rather, i-check mo din po yung ating Patreon channel. Ayan, patalasas muna. So, double check mo lang po yung mga gusto ng guides sa trading sa market, bad times or good times. Meron po tayo dito sa trading group naman. Okay? So, double check mo na lang yan. So, ang pangit man basahin ng market natin, no choice tayo. Re-review pa rin natin yan para alam natin kung ano ba nangyari dito sa mga stocks natin. So makita mo dito, sige nga tayo sa 5 minutes. Hindi ko na tinignan to nung yung oras natin is yan, patuloy na bumabagsak. Sa pre-close lang pala siya. Ayan o. So malapit sa pre-close, binuhusan si market. Kaya siya nag-drop. So hopefully may close na gap tayo by next week. Kasi nag-ano siya eh. Siguro sinake out na talaga yung mga mahina dito sa market natin. So naging hindi natuloy yung hindi natuloy yung sideways pagkos breakdown. Yung descending triangle ang natuloy sa kanya. So wala na to. Hindi na yan valid. So ang magiging trend na market natin is ito na. And resistance natin yung 6,360. And kung meron time bounce by next week, ganito yung itsura ng market naman natin. Which is
Mas worse pa siya kasi June pa lang siya. Itong drop na to is ghost month talaga itong matagal na drop natin from August until October, di ba? So ito, ang aga naman. Hindi mo lang tayo pinaalis dito June 21st pa lang. Ayan. So anyway, hopefully may technical bounce by next week kasi nga oversold si PSE. Tapos makita mo naman talagang binuhusan yung market natin na sobrang drop. Ngayon lang yata tayo nakakita ng negative 2.9, no? Wala pa ako nakita simula nung pandemic na ganyang kalaki na kandila, no? Wala. So, eto pandemic to pero wala tayong masyadong makitang ganyang kalaki na candle. Ngayon lang talaga siya nangyari. So, mayroong mabigat na iniinda si Philippine markets natin. Okay? So, anyway, very bad. But reality ng trading kasama yan. So, hodl na lang muna dun sa mga hindi pa nakalabas dito sa market, yung mga hawak natin na nagbagsakan during this time naman. Okay? So, yan yung trend natin. Hanapin na lang natin yung next support. Hopefully, yan yung support. Pero pag medyo ayaw niya, titingin tayo dito sa 6,000 level kasi 6,100 na rin naman So, okay, pwede siya mag-bounce by next week kasi may temporary na gap down. So, ibabalik niya yon. Pero hindi natin alam kung reversal pa rin. Pero kasi lower low So, alam mo na. So, pwedeng may bounce and then mag-correct ulit siya. So, kailangan natin ng parang ganito later on. Parang meron siyang double bottom bago mag-bounce ulit si market. So, ang tanong nga lang kasi, itong double bottom na to, August, September, October, until November. So, 4 months na ganyan nangyari sa market natin. Hopefully, hindi umabot ng 4 months pero pangit talaga ng galaw natin. Okay, so tingnan natin. Yung mga tinamaan dito, ICT, 5%. Lahat naman. Pero tingnan na lang natin pinakamataas. BPI, 5.18. SMPH, 3%. Ayan. So, salo ng salo sa mga long-term investors. GGS, ito pinaka-worst yata si GGS, 5.56. Ali, 4% din. PLDT, 4%. Tinapon na lahat. AC, 3.3. Monde, 5 nag-drop na rin pala si Monde, no? Inunti-unti niya. 5.66%. Meralco, 3.82. Converge, minus 3.28%. Pero at least si Converge, di ba, nandiyan lang siya. JT Cap, ayan, drop na rin siya. 2.46. And sino pa ba? May nagberde ba sa big caps? Ito si Bloom, nag-up siya ng 1%. ASEN 0.4 pero downtrend din yung galawan niya. Okay? So very bad lahat ng big caps na stocks. So meron tayong mga winners dito sa mga small caps na stocks natin. Okay. RCI So ito yung clear na winner no. Laki ng binigay ni RCI mamaya. So atin natin yan. IDC. Ayan, so buhay pa rin si IDC 6%. Si RCI 9.24. Si Keeper, yan, breakout na rin si Keeper. Tinuloy na niya, no? 6.1%. Ayan, wala man lang tayo nahuli ba dyan? Ayan, si Plus, maganda rin yung galaw niya, 2.64. Si Web, buhay ulit, 1.94. Ani, 1.75. So, yung losers natin, pinakamalaki is yung may volume, IMI lang, no? 6%. Nickel, yung mga mining natin. Minus 6%, PHR minus 6, lalaki ng drop. Monde minus 5.6, GGS nga, ICT, Balay minus 5.49, nagalisan na. BPI 5.18, KEP 5, puro 5 to 5%, Sun 5%, sino pa? Si FNI 4%, kinain na rin niya yung bounce niya. Ali, Alter, kala ko pa naman, tutuloy si Alter. 3.85% SUP, minus 3.6, pa-breakdown na rin. ABS, minus 3.3, Converge, minus 3.98 nga. Jollibee, okay, nag-breakdown na rin si Jollibee, minus 2.85. And Silan, minus 2.5%. Okay? So, nakaligtas ka ba dito sa buhusan sa market? Grabe yung Grabe yung pangit ng PSE. Okay, so anyway, yan yung nangyari sa kanya. So, tingin tayo dito sa global markets. Ayan, so mukhang mapula din mamaya dito sa US. Hopefully sideways lang. Para Monday may bounce naman tayo kahit paano. So, Nasdaq futures minus 0.03.
Dow Futures minus 0.14, S&P minus 0.1%. Okay, so kagabi okay sila, mix. European market, alam ko nagde-drop din to. Ang kaibahan lang kasi natin dito sa Europe at saka sa US, umarangkada sila nung bullish yung market. Pero sa Philippines, dire-diretso yung drop natin sa kanya. Okay, so mukhang pangit ulit dito sa European markets, dito sa Bandang Asia. Mix lang naman, actually mix lang. Oh. So makita mo dito, ang pinakamataas lang na drop sa Hong Kong, 1.67. So, and then tayo, negative 2.9. May problema talaga sa Philippine markets natin. Okay? So, dito naman sa crypto, laglagan din. Oh. Okay, mukhang laglagan din. Bitcoin, minus 63K. Ethereum, minus 3.5. 500 ulit si BNB. 585.3. So, minus 3%. So, the rest, pabagsak din siya. No? Pabagsak din dito sa US market natin. Si Nvidia nag-drop yung yung galawan niya. Kagabi, hopefully mag-drop pa para makasabay tayo kay Nvidia. Okay, so yun po yung mga galawan. So tingin tayo dito sa mga trending stocks. Unahin na natin yung medyo pangit na stocks. So GGS, okay, so mukhang yun yung hinahanap natin na guhit sa kanya kahapon. Diba ito yun? Nag-break pa siya, so mukhang hindi pa. O baka ito na. Ito na yung pinaka-trend na inaantay ni GGS. So lagay na natin dyan. Total, pangit naman yung market. And then yung support natin is around 23. So mas mababa pa siya nung pandemic to, March. So grabe no, yung ginawa ng mga investors natin. Talagang ayaw sa ayaw sa Philippine market. Kasi lahat ng big caps natin, di ba? Maliban sa kina ICT na umakyat, majority is lumaglag tayo. So negative 5.56% and oversold na rin siya. Minus 156 million. Net foreign sell po siya. So hopefully medyo malapit na or kung medyo pangit pa rin, baka may konti pang ilalaglag nga si GGS natin. Hopefully mali yung drawing pero yun yung sinasabi ng ng drawing natin. So ang hirap naman dito, medyo maganda nga yung funda ni GGS. Pero pag tinignan mo naman yung buong picture niya, downtrend naman siya. So lagi lower high yung galaw niya kaya hirap din mag long term, di ba? Kung yung buong picture niya is downtrend din naman siya. Okay, so anyway, ang pinakasama rin natin sa kanya is syempre bearish muna itong si GGS kasi pababa lahat ng indicators natin sa kanya. Okay? So very bad pero ganun talaga. Next. SMPH, dito naman tayo sa mga bad na stock. So meron na rin konting breakdown po si SMPH dito. Hopefully hindi magaya kay GGS kasi di ba nag-breakdown din siya ng konti tapos tumuloy. So SMPH nag-breakdown na rin siya and pandemic na rin yung price niya. Hopefully hindi na siya mag-double bottom dito kasi medyo malalim yung niya. Malalim yung pandemic price niya. So meron siyang gap dito, baka i-close niya dito sa 24.68 naman. Pero saglit, ano ba yung pinaka-guhit naman natin sa kanya? Hanapin natin yung pinaka long-term channel niya. So ito yung parang channel niya and parang ito din yung gusto niyang tignan. Okay, so siguro medyo sakto dito sa 24.68 na support level. So bearish din kasi nga yung pinaka-RSI natin sa kanya, nag-i-stay po siya na below 50 level natin. Tagal na rin pala siyang medyo downtrend. Simula na nagkaroon siya ng breakdown dito sa support natin na to. Dire-diretso yung yung galawan ni SMPH natin. Okay? So mahina, negative 3.56% and malakas pa yung foreign sell, 200 237.2 million net foreign sell po si SMPH. Okay? So, very bad. Yung mga stocks natin. Dito naman tayo sa good na stocks sa movement. Keeper. Ano ba naman nangyari dito kay Keeper natin? Sisipon tayo. Ayan. So, breakout si Keeper. Buti pa si Keeper nag-breakout. 6.1% and meron siyang konting tulak na 4.98 million. So, maganda yung yung accumulation niya, no? Nag-accumulate siya dito. Hindi mo pansin kasi puro walang movement pero makita mo may mga pitik-pitik siya na volume. So ngayon on the way siya sa 52 weeks high
maganda makita mag-breakout siya diyan sa level na yan kasi pag matuloy yung breakout natin diyan, medyo maganda, no? Kasi 1.75 point and then pwede siyang magkaroon ng 52 weeks high. So pwedeng gumalaw ng gumalaw pa yung pinaka price action natin dito kay keeper naman natin. Okay? So malapit na lang naman 'yan. So kayang-kaya siguro niya i-break 'yan. Especially nakabuelo siya and then wala namang ibang pupuntahan na stocks sa market natin. Okay? So wala pa naman siya sa overbought condition. Less than RSI 70 pa rin naman siya and nagta-try na mag-recover na yung kanyang pinaka-MACD formation naman. Okay? Ayan. So next po natin si RCI. Okay. So buti po si RCI nag-bounce. Okay. So ilang percent na yung galaw ni RCI natin. Simula dito, so laki 42% na. Umabot siya ng 42%. And then medyo nauntog siya ng konti dito sa MA20. Hindi naman tayo magtataka kung meron siyang pullback for next week kasi medyo malakas na rin yung reversal nitong si RCI. Buti pa si RCI nagbigay ng malaki ng binigay niya 40%. Tapos ang dami talagang titrade sa kanya. So baka meron na may buying na siguro dito si Libiste natin. So 9.24%, congrats na lang po doon sa mga meron sa kanya. And meron tayong 849K na net foreign sale sa kanya. So medyo nauntog siya ng konti. Lalagyan ko muna ng resistance dito sa area natin na to. Ayan, medyo nahirapan siya. And then expect ko meron man siyang pullback kasi 40% na yung bounce nitong si RSI natin. Pero lahat ng indicators niya is gumaganda na. So yung RSI bumalik na sa above 50 and then nagre-recover na rin yung MACD formation naman natin sa kanya. Wala tayong mga balita na nakuha dito sa market natin. Okay, next, Converge. Mabilis lang tayo kasi pangit yung market. So si Converge, lumalaban lang naman siya. So napasama na rin to sa big caps na stocks kasi nga nagtakbuhan. And syempre concerning yung yung breakdown na malakas. So nag-drop siya na negative 3.28%. Pero net foreign buy pa rin naman tayo ng 8.25 million. So siguro medyo okay lang itong si Converge. So magta-try ulit yata dito sa RSI 50 level natin. So medyo malakas yata na resistance tong 11.22 kasi medyo pangit nga po yung galaw ng market natin. So yan na lang muna. Ilalagay natin na resistance pero overall picture is at least mas okay naman to kasi uptrend to. Hindi kagaya ng galawan ni na GGS natin. And then lastly, si ATN hindi naman gumalaw. Okay. So kaya pala siya pinag-usapan. Parang nag-breakout yata kanina pero nag-profit taking din siya, no? O meron siyang galaw nung 11.25. So kala siguro medyo tutuloy na, no? Kaya pinag-usapan to. Pero malakas pa rin siya, 7.78 million. Yung total traded value niya, although 0% siya, so hopefully hindi kagaya nito inverted doji kasi yung nakita natin. So medyo nag-resist siya, lagyan natin ng resistance dito sa bandang 0.64 no. Pinaka-resistance niya. Sakto naman yung pinag-uusapan natin na resistance kung nag-close lang siya ng medyo bearish. So baka may konting pullback tayo by next week. Pero overall picture niya okay naman siya. So and then tingin natin may nagpo-push talaga kasi makita mo dito may mga buhay na buhay pa rin yung spike ng volume naman nitong si ATN. Ayan. So marami siguro nag-worry sa kanya kasi maganda nga po yung move niya from this last few days of trading tapos biglang bumaliktad yung galawan sa market. Okay? So yun na lang muna yung ating review for today. So ngayon ko lang din nakita na nag-drop tayo ng ganyan ulit. Simula ng kailan na ba yan? Matagal na Bago mag-pandemic pa yun. Dito siguro sa mga drop na to So, pero very unusual nga din yung drop na ginawa niya dito sa market. So tingnan natin kung meron siyang bounce kasi nag-gap down bigla. Tapos ang laki naman ng candle na yan. So wala bang sasalo doon sa mga stocks natin. Okay, so enjoy na lang yung weekends natin kasi bad mood yung portfolios natin. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel or join ka sa group. Crypto ko to, follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodegi Peak, Twitter, and Patreon channel. Yung mga susunod kayo sa trading sa market. Good times or bad times, sali ka lang po dito sa Patreon channel natin. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Enjoy the weekends na lang po.